Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1371, hindi kailangang mag-isip ng 3 beses para pumatay ng tao. Ang Chitian Peak ay matatagpuan sa isang matinding altitude, napakataas na tumusok sa mga ulap. Mayroong 36 na bundok sa harap ng Chitian Peak, at sa tuktok ng bawat bundok ay isang talampas. Isang malalim na lambak ang nasa pagitan ng mga bundok. Ang mga bundok na ito ay tila hindi natural na nagaganap, na parang may gumawa nito. Marahil ay may 100,000 tao ang naninirahan sa bawat talampas. At ang lambak sa pagitan ng 36 na bundok ay daan-daang kilometro ang haba, na puno ng mas maraming tao. May isang grupo ng mga tao sa silangang bahagi, nakasuot sila ng itim na damit at ang kanyang mga mata ay itim. Malinaw, si Lin Fang iyon. Lahat ng tao sa bahwang ay dumating para sa pagpupulong ng mga emperador. Naisip ni Lin Fang na pasulyap-sulyap sa maraming tao. May mga taong nakikipaglaban na sa bundok na iyon, kahit na hindi pa nagsisimula ang pulong ng mga emperador. Sabi ng may nakaturo sa tuktok ng bundok. Nagkaroon ng malaking labanan doon at lumilipad ang dugo. Kehe, lahat ng maimpluwensyang grupo mula sa bahwang ay mga kaaway na ngayon. Ang Chi Clan at ang Sikong Clan ay lumaban sa Wen Clan sa brutal na bahagi ng bahwang. Ang lahat ng iba pang grupo ay lumaban sa Bestial Imperial Palace. Nakipaglaban si Tian Tai laban sa Tianlong Divine Castle at sa Chi Clan. Ang mga cultivator mula sa mga grupong iyon ay napakabilis na magpatayan. Tanging ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi at mga emperador ang sumusubok na kontrolin ang kanilang sarili. Sabi ng isa pang katabi ni Lin Fang. Kahit ilang oras na lang magsisimula na ang pulong ng mga emperador, umiinit na ang mga bagay-bagay. Tumingon-lingon si Lin Fang, hinahanap niya ang mga taong kilala niya. Ngunit may napakaraming tao upang obserbahan. Napakagandang grupo ng mga tao. Sabi ng isang tao. Tumingon si Lin Fang at nakita ang isang grupo ng mga tao na nakasuot ng puting damit, na may mga belo na nakatakip sa kanilang mga mukha. Ang magagandang babae mula sa langit ng palasyo ng Desir. Tingnan natin sila, baka mag-enjoy tayo sa ilang Desir skills nila. Sabi ng may tumatawa. Kahit na hindi lahat ng mga batang babae mula sa Heavens of Desire's Palace ay nag-practice ng Kamadato ang 6 Heavens of Desire and Passion skill, lahat sila ay may iba't ibang kasanayan na may kaugnayan sa pagnanasa. Alam ng maraming tao na wala silang pagkakataong makatulog kasama si Yi Renlei, ngunit nakatingin pa rin sila sa kanya. Ang mga babae ng Heavens of Desire's Palace ay dumaong sa isa sa 36 na bundok, na pinamunuan ng isang grupo ng mga fanboy sa likod nila. Tumapag din si Lin Fang sa kanilang bundok at hinanap si Yi Renlei. Wala siya dito, baka hindi pa siya bumalik mula sa dambana o kung ano ang nangyari sa kanya. Isip ni Lin Fang, hanggat si Yi Renlei ay nasa dambana, hindi siya mag-aalala tungkol sa kanya. Sa sandaling umalis siya sa dambana, maraming bagay ang maaaring mangyari sa kanya, kasama na ang Ice Emperor o ang Snow Leader. Dahil nagpa siya si Yi Ren na pumunta doon, malamang na napagpasyahan niya na ito ay ligtas. Isip ni Lin Fang, sinusubukang pasayahin ang sarili. Si Yi Renlei ay isang matalinong babae, kaya alam niya ang kanyang ginagawa. Kumusta, magaganda at makalangit na mga batang babae? Sabi ng isang tao, saka siya lumapag sa harap ng mga babae. Hindi natuwa ang mga batang babae na makita siya, kaya dapat ay mula siya sa Church of Desir. Zhang Renyu, isip ni Lin Fang. Nakalusot na siya sa ikatlong layer ng Zunchi. Tila hindi siya nag-aksaya ng oras pagkatapos ng Fortune City, lalo na bago ang pulong ng mga emperador. Hindi rin nag-aksaya ng oras si Lin Fang. Noong una siyang dumating sa Fortune City, nakalusot pa lang siya hanggang sa ikalimang layer ng Tianqi at walang nakakakilala sa kanya. Ang ilang mga tao ay nagsimulang mapansin siya noong siya ay lumaban kay Zhu Biao, ngunit noon, ang 10 pinakamalakas na batang cultivator ng bahwang ay lahat ay nakalusot sa ika-8 o ika-9 na layer ng Tianqi. Ngayon, naabot na ni Lin Fang ang tuktok ng pangalawang layer ng Zunchi at si Lin Fang ay nagiging mas malakas araw-araw. Tumingin ang mga babae sa mga lalaki ng Church of Desir, ngunit hindi sila pinansin. Nasaan si Yilang Ren? Namimiss ko siya. May boyfriend na ba siya ngayon? Nakangiting tanong ni Zhang Renyu. Si Yi Ren ay hindi interesado sa iyo. Sabi ng isang batang babae na walang pakialam na nakangiti. Well, hindi ko akalain. Sabi ni Zhang Renyu na nakangiti ng masama. Siyempre, gusto ko ring makipagtalik sa sino man sa inyo kung interesado kayo. Asar. Sabi nung babaeng yun. Halatang nabalisa siya. Mga kapatid, napakaraming banal na babae ang naririto, dapat pumili kayo ng babae. Sabi ni Zhang Renyu, na ikinatawa ng kanyang mga kaibigan. Isang grupo ng mga baboy. Malakas na sabi ng isang tao. Tumingon ang mga miyembro ng Church of Desir at tumingin kay Lin Fang. Hindi man lang sila kaharap ni Lin Fang. Sino ang tinutukoy mo? Matalim na tanong ni Zhang Renyu. Tumingon si Lin Fang at tumingin kay Zhang Renyu. Tungkol sa iyo, hindi mo ba naiintindihan? Tumiti ng masama si Zhang Renyu at naglabas ng madilim na chi habang tumatakbo patungo kay Lin Fang. Lin Fang, bakit mo inaaway si Brother Zhang? Sabi ng isang tao, si Xiao Yu iyon. Xiao Yu, mukhang nagulat si Zhang Renyu at sinabi. Xiao Yu, masyadong bastos ang lalaking iyon. Papatayin ko siya. Sabi ni Lin Fang. Tumingin si Xiao Yu kay Lin Fang at nahulaan na gustong-gusto ni Lin Fang na masaktan ang mga tao. Nagulat si Zhang Renyu, patayin siya. Nakakabaliw.
Galing siya sa Church of the Seer, kaya hindi siya mahina. Ang pagpatay sa kanya ay hindi magandang ideya. Sabi ni Xiao Yu kay Lin Feng gamit ang telepathy. Ngunit tila hindi siya narinig ni Lin Feng habang patuloy siyang tumatakbo patungo kay Zhang Renyu. Tumingin ka sa aking mga mata. Sabi ni Zhang Renyu na nakangiti ng masama. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo at tumingin kay Zhang Renyu na naglalabas ng mga abstruse energies mula sa kanyang mga mata. Dapat gusto mong mamatay. Sabi ni Lin Feng, nakangiti sa malamig na paraan. Nakapagtataka, may nagkusa para mapatingin siya sa kanilang mga mata. Paano tatanggihan ni Lin Feng ang gayong hamon? Boom! Ang nakakatakot na mga demonyong enerhiya ay tumagos sa mga mata ni Zhang Renyu, dahilan para mapasinghap siya sa sakit. Mamatay. Sabi ni Lin Feng na may malalim at malademonyong boses. Halos hindi makagalaw si Zhang Renyu habang nawawala ang kanyang sigla. O hindi. Naisip ng ibang mga miyembro mula sa Church of the Seer. Patay ka na, sabi ni Lin Feng sa parehong demonyong boses. Gising na, sigaw ng malalakas na cultivator mula sa Church of the Seer, patungo kay Zhang Renyu. Hindi. Galit na sigaw ni Zhang Yu. Gayunpaman, isang itim na kamay ang mabilis na humawak sa kanyang leeg, na nagpatigil sa lahat sa kanilang mga landas. Si Zhang Renyu ay itinuturing na isang henyo sa Church of the Seer, ngunit namutla siya kung ihahambing kay Mufang. Please, huwag mo akong patayin. Pagmamakaawa ni Zhang Renyu. Bakit siya inaatake ng isang malakas na demon cultivator? Kamahalan, mangyaring mag-isip ng 3 beses. Sabi ng mga miyembro ng Church of the Seer. Minsan lang ako mag-isip kapag gusto kong pumatay ng tao, lalo pa ng 3 beses. Sabi ni Lin Feng. Pagkatapos, nag-condense siya ng mga demonyong apoy sa kabilang kamay at si Zhang Renyu ay sumigaw ng nakakatakot. Mamatay. Sinuntok ni Lin Feng ang ulo ni Zhang Renyu at ginawa itong sumabog sa 1,000 piraso. Naging abo ang natitirang bahagi ng kanyang katawan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1372, Demonic Punches. Nanatiling tahimik ang ibang miyembro ng Church of the Seer. Pinatay ng isang demon cultivator ng pangalawang layer ng Zunchi ang henyo mula sa kanilang grupo, sa harap nila, at mukhang napaka-relax habang ginagawa ito. Ito ay isang tunay na cultivator ng demonyo. Naisip ng mga miyembro mula sa Church of the Seer. Kahit na sila ay galit, naunawaan nila na ang mga demon cultivator ay ganyan. Ang mga babae mula sa Heavens of Desires Palace ay tumingin din kay Lin Feng, nagtataka. Hindi nila naiintindihan kung bakit pinatay ni Lin Feng si Zhang Renyu, kahit na medyo hindi patas. Si Lin Feng ay mukhang walang ekspresyon. Marami na siyang napatay na tao noon, kaya hindi ito malaking bagay. Lalo na kung paano nagplano si Zhang Renyu laban sa kanya ng ilang beses noon sa Fortune City. Talagang taga Deva Mara Palace ka, pero hindi ko alam ang pangalan mo. Tanong ng isang cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi. Hindi ako taga Deva Mara Palace, hindi ako kabilang sa kahit anong grupo. Kung gusto mong ipaghiganti ang pagkamatay niya, atakihin mo lang ako ngayon din. Sabi ni Lin Feng. Bastos. Sigaw ng cultivator sa ika-6 na layer ng Zunchi. Pinatay mo si Zhang Renyu, kaya dapat kang mamatay. Patayin siya. Mamatay. Sunod-sunod silang sumigaw, galit na pinakawalan ng kanilang chi para apihin si Lin Feng. Boom. Si Lin Feng ay humakbang pasulong at naglabas ng mas malademonyong chi. Sumpa sa kamatayan. Sabi ni Lin Feng, sumulyap sa karamihan. Ang pinakamahinang cultivator mula sa grupo ay agad na naramdaman na may kakaibang nangyayari sa kanilang mga katawan, tulad ng kanilang mga buhay ay pinatuyo. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Feng. Ang sound wave na ibinubuga ng kanyang boses ay binomba ang ilang tao, na nagpatamba sa kanila na parang mga domino. Isang salita lang ang kailangan ni Lin Feng at maaari niyang patayin ang 4 na Zun cultivator ng sabay-sabay. Ang isa sa kanila ay nakalusot sa 3 layer ng Zunchi kahit na. Nararamdaman ko ang napakalaking lakas ng kamatayan. Sabi ng isang tao. Pinagsama ni Lin Feng ang mga lakas ng pagmumura pati na rin ang lakas ng kamatayan sa sigaw na iyon, may iba pang mga uri ng enerhiya na hindi nila matukoy. Maaari niyang pumatay ng mga taong kapareho niya sa pamamagitan lamang ng pagsulyap sa kanila. Kailan pa nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang mga cultivator sa bahwang? Sino ka? Tanong ng karamihan. Isa siyang black mage. Nakita ko na siya dati habang nasa Zuyu ako. Hindi pa siya nakakalusot sa layer ng Zunchi noon, ngunit nakalaban niya si Kung Xiao. Pareho nilang ginamit ang kanilang vision skills at natalo pa rin si Kung Xiao. Sabi ng isang tao. Sa sandaling iyon, ang mga miyembro ng Church of the Seer ay naglalabas ng isang masamang chi, ngunit si Lin Feng ay nagsimulang sumuntok ng hangin sa kanilang direksyon. Gumagamit siya ng isang demonyong suntok na may malakas na pagsabog. Hindi ito mablock ng sinuman sa ika-5 layer ng Zunchi o sa ibaba. Kaboom! Isa pang katawan ang sumabog. Sa maikling panahon, namatay ang 12 miyembro ng Church of the Seer. Ang iba ay ayaw ng makipag-away, kaya nagsimula na silang lumayo. Ang mga demonic na suntok na iyon ay naglalaman ng 3 magkakaibang uri ng abstruse energies, kabilang ang Level 5 Demon Abstruse Energies, Level 4 Desolate Abstruse Energies, at Level 3 Death Abstruse Energies. Sino ka bang talaga? Tanong ng cultivator ng ika-6 na Zunchi. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Si Lin Feng ay hindi napigilan.
Sa lakas lamang ng pangalawang layer ng Zunchi, mayroon na siyang level 5 demonic abstruse energies, bukod sa marami pang uri ng abstruse energies. Kung ayaw mong mamatay, lumayas ka na lang. Bukod dito, ang mga batang babae ng langit ng palasyo ng pagnanais ay dalisay at banal na mga nilalang sa langit. Kung maglalakas loob kayong mga baboy na ipahiya sila muli sa inyong mga kasuklam-suklam na salita, papatayin ko kayong lahat. Agresibong sabi ni Lin Fang. Ang mga miyembro ng Church of the Seer ay nanatiling tahimik at umalis. Nasaan si Iren? Tanong ni Lin Fang. Hindi pa siya bumabalik. Sabi ng isang babae. Nahulaan niya na si Lin Fang ay isang bayani na interesado kay Yiren Lei, kung hindi, hindi niya ito ipinagtanggol. Ano ang iyong pangalan? Kilala mo ba siya? Tanong ng dalaga sa mahina at malumanay na boses. Ang kanyang pabango ay umaagos sa hangin patungo kay Lin Fang at binigyan niya si Lin Fang ng isang mapang-akit na tingin. Ako si Mo Fang. Halatang kilala ko na si Yiren. Sabi ni Lin Fang. Ang babaeng iyon ay hindi kasing husay ni Yiren Lei sa pang-aakit ng mga lalaki. Nakikita ko, kung babalik siya, sasabihin namin sa kanya na hinahanap mo siya. Sabi ng dalaga na yumuko bago umatras. Nakikita niya mula sa walang pakialam na ekspresyon ni Lin Fang na hindi siya interesado sa kanya. Mo Fang, kapatid, hindi nakakagulat na nakarating ka sa ikawalong palapag noong nakaraang pagkakataon. Kahit na hindi ganoon kalakas si Zhang Renyu, miyembro pa rin siya ng Church of the Seer at napatay mo siya sa isang iglap. Sabi ni Xiaoyu, isang hayop. Isip ng mga tao, hindi nakaimik pagkatapos nilang marinig si Xiaoyu. Sa pagkakataong ito, magiging kawili-wili ang pagpupulong ng mga emperador. Napatay ko lang ang ilang tao, iyon ay ang pagiging maawin ko. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Hinayaan pa niyang tumakas ang iba. Umupo si Lin Fang na naka-cross-legged. Ang pagpupulong ng mga emperador ay 12 oras lamang ang layo. Alam niya na mas maraming tao ang darating mula sa iba't ibang grupo ng impluensya. Maging si Tian Tai ay kailangan pa ring magpakita. Boom boom boom. Sa di kalayuan, may dumating na grupo ng mga tao na nakasakay sa mga dragon. Sila ay tumingin hindi pangkaraniwang at kahanga-hanga sa kanilang mga dragon. Tianlong Divine Castle mula sa kanlurang bahwang. Naisip ng karamihan. Nakarating sila sa isa sa 36 na taluktok. May makapal na celestial chi na nagmumula doon. Dapat sila ay mula sa Celestial Land of Alchemists. Naisip ng karamihan, na nakaturo sa isang magandang ibon sa kalangitan. Ito ay si Qing Niao, ang kulay turquoise na ibon mula sa Celestial Land of Alchemists. Naisip ng karamihan. Si Zhu Biao ay nakalusot sa pangalawang layer ng Zunchi at mukhang mas maganda kaysa dati. Naisip ng karamihan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1373, Mengqing at Yuzin. Tumingon si Lin Fang at nakita si Zhu Biao na nakasuot ng belo, ang kanyang celestial chi ay medyo mas makapal kaysa sa huling pagkakataon na nakita niya siya. Ang Celestial Land of Alchemists ay ginawa ang parehong bilang ng Tianlong Divine Castle at ang Heavens of Desires Palace. Nagpadala sila ng mga tao ng maaga at isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi upang mamuno sa grupo. Xiao. Sabi ng isang miyembro mula sa Celestial Land of Alchemists. Ang palasyo ng Devamara ay mahiwaga, ngunit kamakailan lamang, nagsimulang maglakbay ang kanilang mga alagad. Ang isa sa mga disipulong iyon ay si Xiaoyu. Dumating na ang mga Celestial Girls mula sa Heavens of Desires Palace at ngayon ay dumating na rin ang Celestial Girl. Nanaginip siguro ako. Sabi ni Xiaoyu, na nakatingin sa taas baba kay Zhu Biao. Kahit narinig ko na ang kagandahan mo, pero hindi pa kita nakikita. Oras na para magkita tayo, kaya ko bang makita ang mukha mo? Nagbibiro ka, walang pakialam na sabi ni Zhu Biao. Haha, hindi ako nagbibiro. Isa akong masamang demon cultivator, pero mahal ko pa rin ang magagandang babae. Sabi ni Xiaoyu, naglalakad patungo kay Zhu Biao. Nagulat ang Celestial Land ng mga miyembro ng Alchemist, ang mga binata ay mukhang galit na galit. Tumalon sila sa harap ni Zhu Biao at tumingin kay Xiaoyu sa malamig na paraan. Ang mga demonyo ay walang takot at matigas ang ulo. Kakapatay lang ni Mo Fang ng mga tao mula sa Church of the Seer at ngayon ay sinusubukan ni Xiaoyu na tanggalin ang kanyang belo. Sa kanilang mga mata, lakas lang ang mahalaga. Naisip ng karamihan. Asar. Nagpatuloy si Xiaoyu sa paglalakad habang pinakawala ng malademonyong chi. Ang mga mukha ng mga kabataang lalaki mula sa Celestial Land of Alchemists ay namutla ng nakamamatay. Subukan mo kung maglakasloob ka. Sigaw ng galit na boses. Biglang lumitaw ang nakakasilaw na mga ilaw. Ang hindi magandang kasanayan. Sabi ni Xiaoyu, nagpatuloy siya sa paglalakad, nabasag ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Itinaas niya ang kanyang mga kamao at sumipol ang mga demonyong enerhiya. Pagkatapos, nagsimulang tumakbo palayo ang mga kabataang lalaki mula sa Celestial Land of Alchemists. Nang hindi siya nakaharang, mabilis na nakarating si Zhu Biao sa harap ni Xiaoyu. Tumingon si Lin Fang. Nakarating na si Xiaoyu sa ikapitong palapag ng Demon Shrine at natutunan ng ilang bagay doon. Siya ay hindi bababa sa kasing lakas ng 10 pinakamalakas na kabataang cultivator. Maging si Zhu Biao ay hindi makalaban sa kanya. Brother, kalimutan mo na yan. Sabi ni Lin Fang. Biglang huminto si Xiaoyu sa pagpapakawala ng demonyong si Qi at ngumiti kay Zhu Biao. Dahil hiniling ito ni Mo Fang, hindi ko na ito ipipilit pa.
Pakiramdam ni Zhu Biao ay labis na inapi at napahiya. Hindi niya akalain na nasa kamay ng lalaking iyon ang buhay niya. Tumingin siya kay Lin Feng, lalo na sa itim nitong mga mata. Pakiramdam niya ay nakilala niya ito, ngunit sa parehong oras ay hindi niya alam kung sino ang demonyong nagtatanim. Ang natitirang mga cultivator mula sa Celestial Land of Alchemists ay naalala ang kanilang mga enerhiya. Mo Feng, ayaw mong makita ang mukha niya. O nakita mo na ba? Sabi ni Xiao Yu, nakangiti ng malademonyo kay Lin Feng. Kapatid, mayroon akong malambot at proteksyon na damdamin para sa mas patas na kasarian. Sabi ni Lin Feng, umiling-iling na walang pakialam. Tapos pumikit ulit siya. Tumingin si Xiao Yu kay Lin Feng, ngunit hindi niya ito naintindihan. Sino ang kanyang mga guro? Paano siya naging napakahusay? At saka, iba ang relasyon niya sa mga babae kaysa sa karamihan. Kilala pa niya si Yi Renlei at pinrotektahan niya si Zhu Biao. Si Xiao Yu ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Umupo rin siya na naka-crossleg sa tabi ni Lin Feng at nag-cultivate. Unti-unti, mas maraming tao ang dumating mula sa Fire Mountain, sa Sunset Pavilion, sa Celestial Thunder Temple, sa Chifeng Mountain at iba pa. Bawat isa sa kanila ay pumipili ng sarili nilang bundok na mapagpahingahan. Dumating ang isa pang grupo ng mga tao mula sa malayo. Mas kaunti ang mga tao nila kaysa sa ibang mga grupo, ngunit dalawang magagandang babae ang nakaakit ng maraming atensyon. Dumating sila sa bundok kung saan naninirahan ang mga tao ng Tianlong Divine Castle. Isang moonlight beam ang bumaba mula sa langit at pinunit ang ilan sa malalakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle. Boom! Agad na pinakawalan ng mga tao ng Tianlong Divine Castle ang Bestial Chi bilang ganti. Huwag mo silang patayin, dalawa lang silang magagandang byuda. Sa kasamaang palad, patay na si Lin Feng, kaya hindi na siya maaaring magsaya sa kanila. Kunin natin sila ng buhay. Sigaw ng isang cultivator. Tapos nagtawanan ang lahat. Binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga mata at agad na naglabas ng mga demonyo. Meng Qing, Yu Xin. Tumingin si Lin Feng sa kanila. Kara-rating lang nila, ngunit inaatake na nila ang mga miyembro mula sa Tianlong Divine Castle. Si Yu Xin at Meng Qing ay kasama ni Tian Tai. Dapat nilang malaman na hindi ako patay, ngunit gayunpaman, kumikilos sila na parang wala sa harap ng mga tao ng Tianlong Divine Castle. Hindi nila mapapatawad ang Tianlong Divine Castle sa ginawa nila sa akin. Bamantong hininga si Lin Feng. Mo Feng, gusto mo rin ba ang dalawang magagandang babae na iyon? Tanong ni Xiao Yu, kung sasabihin kong gagawin ko, tutulungan mo ba ako? Tanong ni Lin Feng. Tumiti si Xiao Yu at sinabing, ano ang kailangan kong gawin? Kailangan lang nating pumatay ng ilang tao. Sabi ni Lin Feng, tumayo. Tumiti ng pilit si Xiao Yu. Si Lin Feng ay baliw. Kakapatay lang niya ng ilang tao mula sa Church of the Seer at ngayon ay gusto niyang pumatay ng mga tao mula sa Tianlong Divine Castle. Pareho silang tumalon patungo sa mga tao ni Tianlong. Nagulat ang ilang tao sa kaumiling at ngumiti ng pilit. Sina Meng Qing at Yu Xin ay nakapatay na ng ilang tao mula sa Tianlong Divine Castle. Si Meng Qing ay nakalusot sa pangalawang layer ng Zunqi, kaya ang kanyang mga pag-atake ay mas hindi kapani-paniwala. Si Qiu Yuzin ay nakalusot sa ikatlong layer ng Zunqi, kaya ang kanyang walang awa na paglilinang ay mas sanay. Maaari niyang palayain ang walang awa na pag-atake ng buwan na maaaring pumatay sa mga cultivator ng ika-4 at ika-5 layer ng Zunqi. Arg! Boom! Ang malalakas na cultivator ay nagbagong anyo sa kalahating dragon at naglabas ng hayop na chi. Biz! Dalawang silhouette ang mabilis na sumama sa laban. Galit na sumigaw ang malalakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle. Anong ginagawa ninyong dalawa? Nagpunta kami dito para pumatay ng mga tao. Sabi ni Mo Feng, tumalon pasulong at pinakawala ng malademonyong chi. Pagkatapos ay sumigaw siya. Mamatay. Ang taong iyon ay nakamasid lamang habang sinasalakay sila ni Mo Feng nang may pagtataka. Tumunog ang mga pagsabog at agad na sumabog ang ulo ng taong iyon. Boom! Agad ding nakapatay si Xiao Yu. Tumawa siya ng nakakabaliw at sinabing, Mo Feng, tingnan natin kung sino ang mas makakapatay. Ang pinakamaraming pumatay ay makakakuha ng mga babae. Talagang matatalo ka, sabi ni Mo Feng, nakangiti ng masama. Hindi niya kailangang makipagkompetensya kay Xiao Yu para sa mga babae pa rin. Ngunit, ang isang maliit na kompetisyon ay hindi nasaktan. Mga bastos. Sigaw ng isang cultivator ng ika-5 layer ng Zunqi mula sa Tianlong Divine Castle. Naging partial dragon siya at itinapon ang sarili kay Lin Feng. Nakakamatay na demonyong suntok. Sigaw ni Lin Feng habang sinusuntok ang hangin sa direksyon ng cultivator na iyon. Tumunog ang mga sonic boom habang binabagtas nito ang kalangitan. Ang pag-ataking iyon ay naglalaman ng kamatayan chi. Kumalat ang mga dagandong sa hangin habang ang suntok ng dragon cultivator ay sumabog at ang demonyong suntok ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanya. Sa pag-abot nito sa kanyang ulo, sumabog din siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1374, labanan-laban sa isang cultivator sa tuktok ng Zunqi layer. Gaano kalakas, ngunit sino sila? Ang mga tao ni Tian Tai ay wala ng oras para mag-react bago nagsimulang salakayin sila ng dalawang demon cultivator. Ipinagpatuloy ni Qiu Yuzin ang pagpapakawala ng mga enerhiya ng malamig na buwan, nagyayelo sa lupa at langit. Gayunpaman, nang tumingin si Meng Qing kay Lin Feng at ngumiti sa napaka-wrangle na paraan.
Nagpatuloy din siya sa pagpatay ng mga tao. Nakilala niya ba ako? Naisip ni Lin Fang. Mamatay. Nagpatuloy si Mo Fang sa pagpapakawalan ng nakakatakot na mga suntok ng demonyo. Sumabog ang isang tao sa kanyang harapan at nagpatuloy ang suntok niya sa pasulong. Ang mga cultivator mula sa Tianlong Divine Castle ay galit na pinapatay ng dalawang mababang antas ng Demon Zone cultivator ang kanilang mga tao. Makalipas ang ilang sandali, mahigit 10 tao na ang namatay. Kayong dalawa, pumili ng kalaban at patayin sila, isa-isa. Sigaw ng pinuno ng grupo sa dalawang cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi. Siya ay isang cultivator ng tuktok ng layer ng Zunchi mismo. Roger. Itinapon ng isa sa kanila ang sarili kay Xiao Yu at ang isa naman kay Lin Fang. Mamatay. Isang napakalaking kamao ang itinuro kay Mo Fang. Itinaas ni Mo Fang ang kanyang kamay at sinuntok ang hangin sa kanyang direksyon. Earth Rampart. Sigaw nung taong yun. Isang napakaraming kamao ang lumipad sa paligid, sumisipa ng alikabok. Si Mo Fang ay mabilis na napalibutan ng mga ramparts na nagtatangkang ilibing siya ng buhay. Sinuntok ni Lin Fang ang espasyo sa paligid niya, winasak ang nakakasagabal na pag-atake. Pagkatapos ay itinapon ni Mo Fang ang kanyang sarili sa cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi. Roar! Galit na galit ang isang dragon. Bumaha ang bestial chi habang itinapon ng mga dragon ang kanilang mga sarili kay Mo Fang. Mamatay! Sigaw ni Mo Fang. Sa pagkakataong ito ay naglabas siya ng Death Curse energies. Slash, slash, slash. Ang mga ilusyon ng dragon ay nawasak, sunod-sunod. Si Lin Fang ay napapalibutan ng isang layer ng Death Curse chi. Ang cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi ay humila ng mahabang mukha. Ang kanilang mga pag-atake ay sumasabog, madaling kayang pumatay ng mga cultivator ng ika-5 layer ng Zunchi sa isang welga, ngunit madaling winasak ni Lin Fang ang kanyang pag-atake. Tumalon si Lin Fang pasulong ng ilang dosenang metro at lumapag sa harap niya. Ang malakas na cultivator ay tumingin sa mga mata ni Lin Fang, ngunit iyon ay isang pagkakamali. Nagsimulang kunin siya ng malademonyong layunin. Mamatay. Ang mga enerhiyang sumpa ng kamatayan ay pumaligid sa kanyang katawan, pinatuyo ang kanyang sigla. Pagmumura ng kaluluwa, pagkaubos ng buhay. Sabi ni Lin Fang, ang boses lang niya ang nagpayanag sa kaluluwa ng kalaban. Nawawalan na siya ng kontrol. Art. Galit na galit ang sigaw ng cultivator. Isa siyang cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi, ngunit nakakagulat, isang cultivator ng pangalawang layer ng Zunchi ang nakatayo sa ibabaw niya. Sa tingin mo ba mabubuhay ka? Sa wakas ay bumalik sila sa kanilang katinuan, ngunit isang boses ang nagsimulang umalangaw sa kanyang ulo. Boses iyon ng isang demonyo, unti-unting nag-aapoy sa kanyang kamalayan. Ayoko pang mamatay. Sigaw ng cultivator na iyon. Ang bestial chi ay tumaas sa kalangitan, gayunpaman, si Mo Fang ay tumalon at naglabas ng malademonyong layunin mula sa kanyang mga mata. Naghagis din siya ng ilang demonyong suntok. Art. Itinaas ng cultivator ang kanyang mga kamay na parang dragon at sinuntok ang hangin sa direksyon ni Lin Fang. Sirain. Sabi ni Lin Fang sa malalim na boses. Ang kanyang boses ay may dalang mga lakas ng pagmumura na nakaimpluwensya rin sa iba pang cultivator. Pagkatapos magbanggaan ang kanilang mga kamao, sumabog ang dragon gauntlets ng cultivator at tumagos ang kamatayan ni Chi sa kanyang laman. Pagkatapos, tumunog ang mga pagsabog habang pumutok ang kanyang braso. Hindi. Sigaw ng cultivator. Ang mga suntok ng demonyo ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanyang ulo, tinamaan siya, at pagkatapos ay sumabog. Boom boom boom. Ipinagpatuloy ni Bestial Chi ang pag-atake kay Lin Fang. Agad na inatake ng cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi si Lin Fang. Napakabilis ng suntok niya, halos imposibleng makaiwas. Roar, boom, boom. Umuungal ang mga dragon. Biglang naparalisa si Lin Fang, parang nanginginig ang kanyang kaluluwa. Masyadong mababa ang kanyang cultivation level, madali siyang masugatan ng mga cultivators sa level na iyon. Ang cultivator ng tuktok ng layer ng Zunchi ay patuloy na umuungal, na hinihimok ang lakas ng dugo ni Lin Fang. Art. Pinalibutan ng demonyong layunin ang katawan ni Lin Fang habang siya ay naging isang demonyong Diyos. Gotcha. Sinalubong ng kamao ni Lin Fang ang kamao ng dragon ng malapot. Naramdaman ni Lin Fang na nabali ang ilan sa kanyang mga buto, ngunit pinaikot niya ang kanyang dugo at walang tigil na pinagaling ang kanyang braso. Mamatay. Sigaw ni Lin Fang, tumalikod. May isang taong biglang umatake sa kanya ay napunta sa kanyang harapan at bumangga sa kanya ang kamao ni Lin Fang. Agad na sumabog ang kanyang katawan. Si Lin Fang ay tila mas tumangkad siya mula sa nakaraan. Sa harap niya, ang mga cultivator ng ika-4 na layer ng Zunchi ay mga insekto lamang. Madali niya silang suntukin at sirain. Ang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay nakikipaglaban kay Lin Fang at ang tatlong iba pa ay nakikipaglaban at dinudurog ang iba mula sa Tianlong Divine Castle, sunod-sunod. Kailangan lang patayin ni Lin Fang ang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi at ang buong grupo ng mga tao mula sa Tianlong Divine Castle na unang dumating ay ganap na masisira. Simula noong sinakta ng Tianlong Divine Castle ang Deva Mara Palace. Sigaw ng cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi, na malamig na nakatitig kay Lin Fang. Malamig na umungol si Lin Fang at nagpatuloy sa pagtakbo patungo sa kanya. Pagkatapos, tumalon siya ng mas mataas sa ere. Ang demonyong haring ilusyon sa likod niya na napapaligiran ng nakakatakot na demonyong layunin.
Sumpa sa kamatayan. Sabi ni Lin Feng. Lumabas si Death Chi mula sa kanyang mga mata at tumagos sa katawan ng cultivator. Dapat gusto mong mamatay. Parang baliw na sigaw ng cultivator na iyon. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay nagsimulang tumubo sa buong kaliskis ng dragon. Mamatay. Isang napakalaking kamay na parang dragon ang gumalaw patungo kay Mufang. Sinuntok ni Mufang ang kamay ng dragon gamit ang kanyang demonyong suntok, na durog sa mga kuko ng dragon. Gayunpaman, ang kaaway ay mabilis na dumating sa kanyang harapan, nakipag-ugnay sa kanyang mga kamay, at pinakawalan ang strident dragon na si Chi. Ang ilusyon ng demonyong hari ni Mufang ay nagsimulang manginig sa ilalim ng panggigipit na iyon. Kahit na mayroon siyang talento ng isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi, ang pagharap sa isang tunay na cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay mahirap pa rin. Papatayin kita, sabi ni Lin Feng. Madilim ang kanyang mga mata at ang hangarin ng kanyang demonyong hari ay tumagos sa mga mata ng kalaban. Nakakamatay na demonyong suntok. Sigaw ni Lin Feng, sinuntok ang hangin sa harap niya gamit ang dalawa niyang kamao. Isang nakakatakot na lakas ang lumabas mula sa kamay ng dragon upang harangan ang pag-atake ngunit. Immortal. Ang mukha ng cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay naging nakamamatay na mapatla. Naramdaman niya ang isang mapanirang lakas na pumasok sa kanyang mga braso at nagsimulang masira ang mga ito. Iyon ay walang kamatayang lakas na pumipigil sa mapanirang enerhiya sa kanyang mga bisig na masira. Boom! Ang malademonyong layunin ay bumabaha na ngayon mula kay Lin Feng. Tumalon si Mi Feng at sumigaw ng galit na galit. Gumagundong ang mga dragon habang umaatake muli ang maladragon niyang mga braso. Pwede mo ba akong patayin? Sigaw ng cultivator sa tuktok ng Zunchi layer. Hindi niya sinubukang iwasan ang atake ni Mufang. Sa halip, ginamit niya ang kanyang dalawang braso para harangan ang pag-atake ni Lin Feng. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1375, maraming concubines. Nagulat si Lin Feng nang makita ang kalaban para sa isang frontal collision. Mamatay. Sigaw ng malakas na cultivator. Boom! Ang mga braso ng cultivator sa tuktok ng Zunchi layer ng Tianlong Divine Castle ay umabot kay Lin Feng. Ang kanyang mga kuko ay kasing talas ng mga talam at tumusok sa balat ni Lin Feng, ngunit ang kanyang balat ay makapal. Ang ilusyon ng demonyo ay galit na sumigaw at naghiwalay, ngunit sa parehong oras, ang mga kamao ni Lin Feng ay bumagsak din sa katawan ng taong iyon. Napatras si Lin Feng at umubo ng dugo. Basang-basa na ngayon ng dugo ang damit niya. Ang demonyong batang iyon ay napakalakas, ngunit natalo pa rin siya. Naisip ng karamihan. Hindi. Ang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay nagbigay ng nakakatakot na tili. Napaungol siya sa sakit bago biglang sumabog ang katawan niya. Pagkatapos, nagsimulang umulan ng dugo, laman at mga organo. Patay na siya. Ang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Tianlong Divine Castle ay patay na. Siya ay pinatay ng isang cultivator ng pangalawang layer ng Zunchi. Sa oras na iyon, napatay na ni Xiao Yu at ng dalawang nakamamanghang babae ang lahat ng iba pang mga cultivator mula sa Tianlong Divine Castle. Si Lin Feng, ang binata na pumatay sa cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay hindi man lang mukhang excited. Ang mga Zun cultivator mula sa Tianlong Divine Castle ay hindi pushover, ngunit sinira pa rin sila ni Lin Feng. Haha, mas marami akong napatay kaysa sayo. Sabi ni Xiao Yu, nakangiting masaya. Habang pinapatay ni Mufang ang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi, si Xiao Yu ay nakapatay ng maraming malalakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle. E ano ngayon? Mas gusto pa rin ako ng mga magagandang babae. Sabi ni Lin Feng. Naglakad siya patungo kay Qiu Yuzin, ngunit nakasimangot siya at sinabi. Asar, napakasama ng ugali mo, sabi ni Lin Feng na tumatawa. Malamig na buwan. Galit na sigaw ni Qiu Yuzin. Boom! Sinuntok siya ni Lin Feng at winasak ang kanyang malamig na pag-atake sa buwan. Pagkatapos, sinira ng demonyong si Qi ang kanyang walang awa na enerhiya. Tumingin sa kanya si Meng Qing at ngumiti ng manipis. Hindi niya sinubukang harangan si Mufang dahil nagsasaya lang siya. Mamatay! Sigaw ni Yuzin. Sa pagkakataong ito, isang nakakatakot na espada ang gumalaw patungo kay Lin Feng. Sirain. Inilabas ni Lin Feng ang demonyong Qi at sinira ang mga enerhiya sa paligid niya. Papalapit si Qiu Yuzin kay Lin Feng. Namutla ang mukha ni Qiu Yuzin. Napakaganda mo kaya bakit walang awa? Sabi ni Lin Feng, nakangiti at naglalakad patungo kay Qiu Yuzin. Lumapit siya sa kanya, pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang mga braso, gusto siyang yakapin. Ang Demon Cultivator ay isang pervert. Kaya pala napakabait niya sa mga babae mula sa Heavens of Desires Palace. Nagtanong pa siya tungkol kay Yiren Lei at pagkatapos ay pinagtanggol si Zhu Biao. Naisip ng karamihan, walang imak. Hindi maiwasan ng mga tao na isipin si Lin Feng na namatay. Si Qiu Yuzin ay nobya ni Lin Feng, kaya kung nandoon siya, gaano kaya siya katatag at paano niya haharapin ang Demon Cultivator na ito? Ang mga tao ni Tiantai ay malamig na tumingin sa kanya at tumakbo patungo kay Lin Feng. Gusto pa ring lumaban ni Qiu Yuzin, ngunit sumigaw si Lin Feng. Tumigil ka, marahas na nanginginig si Qiu Yuzin, pagkatapos ay inakbayan siya nito. Namutla siya at ang walang awa na enerhiya ay bumagsak sa kalangitan. Mamatay. Ikaw tanga na babae, hindi ka masyadong nakikinig.
Sabi ni Lin Feng gamit ang telepathy. Biglang huminto si Qiu Yuzin, paano niya makakalimutan ang boses na iyon? Ipinagpatuloy ni Lin Feng ang pakikipag-usap kay Qiu Yuzin gamit ang telepathy. Huwag na kayong magsanay ng walang awa na paglilinang. Narito ang isang libro, kunin ito at pag-aralan ito. Binigyan ni Lin Feng ng singsing si Qiu Yuzin, pagkatapos ay umatras siya at ngumiti. Napakabango ng magagandang babae. Gustong-gusto ko kapag ang aking mga damit ay amoy nila. Pagkatapos ay ngumiti si Lin Feng kay Meng Qing at umalis. Kahanga-hanga si Brother Lin Feng. Sabi ni Xiao Yu na tumawa ng malakas. Pagkatapos, sinundan niya si Mu Feng. Malamig pa rin ang tingin sa kanya ng mga tao ni Tiantai. Kahit na nakapatay siya ng mga tao mula sa Tianlong Divine Castle, siya ay masyadong mayabang. Ngunit hindi nila alam kung ano ang naramdaman ni Qiu Yuzin. Tara na, sabi ni Meng Qing kay Qiu Yuzin, hinawakan ang kamay niya at ngumiti. Tumingin si Qiu Yuzin sa kamay ni Meng Qing, ngumiti at sinabi sa kanya gamit ang telepathy. Meng Qing, kapatid, alam mo bang siya iyon? Oo, nasa katawan niya ang chiko. Sabi ni Meng Qing. Siya ay gamaan at masaya na si Lin Feng ay bumalik. Si Lin Feng ay naging napakalakas, kaya niyang pumatay ng mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Qi mula sa Tianlong Divine Castle. Maraming tao ang napabuntong hininga nang umalis ang magagandang dalaga. Nalungkot pa nga sila para kay Lin Feng na namatay. Nagkaroon siya ng mga magagandang babae na kahit pagkamatay niya, nanatiling magkasama sa lahat ng oras. Unti-unting umalis ang mga tao ni Tiantai. Chifeng Mountain, nandyan si Feng Zuan. Isa pa sa 4 na pinakamagandang babae sa Bahwang. Ngayon, si Renlei lang ang wala dito. Naisip ng karamihan. Gaano karaming mga tao tulad ni Lin Feng ang naroon? Mayroon bang sino man sa pangalawang layer ng Zun Qi na maaaring pumatay ng mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Qi? Kalaunan ng gabing iyon, si Lin Feng ay nasa loob ng isang kuweba, nakaupo na naka-cross-legged, at nag-iisip tungkol sa mga bagay na maaari niyang pagbutihin, lalo na ang kanyang mga abstruse energy fusion. Kung mas naiintindihan niya ang mga ito, lalo siyang lalakas bago ang pagpupulong ng mga emperador. Nakarinig siya ng ilang banayad na tunog, kaya minulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang 2 magagandang babae. Hindi niya maiwasang mapangiti ng malumanay. Ang kanyang mga demonyong enerhiya ay naglaho ng walang bakas. Ang 2 hindi pangkaraniwang magagandang babae ay sina Meng Qing at Yuzin. Tinanggal niya ang maskara niya at ngumiti sa kanila. Tapos niyakap niya silang 2. Ipinatong ni na Meng Qing at Qiu Yuzin ang kanilang mga ulo sa kanyang mga balikat. Lalo kang malikot. Sabi ni Meng Qing na tinapik ang ilalim ni Lin Feng. Masaya ako na may mga magagandang babae sa aking mga bisig. Sabi ni Lin Feng, ibinaling ang kanyang ulo kay Meng Qing. Pagkatapos ay agad niya itong hinalikan sa labi. Sobrang sweet. Nakangiting sabi Lin Feng. Namula ang mukha ni Meng Qing. Hahalikan din kita. Sabi ni Lin Feng. Tumingon si Qiu Yuzin, ngunit hinawakan ni Lin Feng ang kanyang leeg at hinayla siya para sa isang mapusok na halik. Tapos nanginginig siya mula ulo hanggang paa. Nakaramdam siya ng sobrang saya at kakaiba at the same time. Hindi siya kailanman nakipagtalik kay Lin Feng, hindi katulad ni Meng Qing, kaya ang paghalik pa rin ang pinakamatalik na bagay na nagawa ni Lin Feng sa kanya. Gaanong kabastusan? Sabi ni Meng Qing na sumulyap sa kanya. Namula ang mukha niya, pero tumawa siya. Mula nang makipagtalik si Lin Feng kay Ren, lalo siyang naging interesado sa sex.